Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ang solve natin ngayon ay age problem, no? Kasi kadalasan kasi yung mga nagtitik ng civil service ay nahihirapan sa age problem kung paano intindihin yung kwento. Kahit ako guys, to be honest with you, ay nahihirapan din ako sa age problem na ito. Pero nung nalaman ko yung table technique na tinatawag, no? Itong table technique, ay medyo kampante na akong mag-solve, no? Saka more practice lang. So ayan guys. So umpisa na natin yung problem. Mary is 4 years older than Joseph. If Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age, how old is Mary now? So ang kailangan mo lang malaman dito ay dalawa, rows saka column, no? Saka kung ilang involved na tao sa story, no? So tingnan natin yung rows. Ang rows kung ilang involved na tao sa story. So lagi nyo lang alamin yung rows saka yung columns. Ito na lang yung column guys. Columns. So ang rows natin, sabi niya dito, Mary's 4 years older than Joseph. So Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age. How old is Mary now? So parang dalawa yung involved na tao, si Mary saka si Joseph lang, no? Wala nang iba, no? So dalawa. Dalawa yung involved dito na tao. Tao. Sa rows, tao. Ayan. So sa columns naman guys, kailangan yung alamin yung time period na tinatawag. Time period. Intindihin niyo po yung concept nito guys. Saka more practice, alam ko, kayang-kaya nyo ang age problem. No? Kahit anong ibato nilang problem sa inyo, masasolve nyo. Time period yung columns natin. So, ano ba yung time period na tinatawag? Ito yung past, present, future. Past, present, future. So, yung past, present, future na yan, ito, present is now, no? Now. So, involve yung mga verbs natin, no? Gaya ng is, gaya ng was, were, will be. Yan yung mga involved na ano natin, mga verb natin. So, kailangan maano yung mata yung magtingin sa mga is, was, were, or will be. Ayan yung columns natin, time period, no? Past, present, future. So, punta na tayo guys sa problem. Sabi niya, Mary is 4 years older than Joseph. No? So, may is dyan, makikita nyo. So, i-draw muna natin ngayon yung table natin. Ilan yung tao na involved? Dalawa, si Mary saka si Joseph. So, Mary saka si Joseph. So, yung column natin, time period, ay dalawa lang, no? Paano naging dalawa? Basahin natin sa first sentence. Mary is 4 years older than Joseph. Mary is. So, yan yung present natin, now. Tama? So, column natin ay now. Basahin natin yung second sentence. If Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age. Sabi niya doon, if Mary's age in 12 years. Sa 12 years daw, ilang ang taon ni Mary? Kung ako ay 10 ngayon, ilang taon ako sa 12 years? So, i-add mo lang yung 10 sa 12. So, 22 na ako. Sa next 12 years. So, ibig sabihin yan, future. Yan. So, dalawa yung ano natin guys. Dalawa lang tama. Wala na. Iba. Tingnan natin. If Mary's age is 12 years is twice Joseph's current age, so wala na. How old is Mary now? Si Mary ang tinatanong kung ilang taon na daw siya. So, yan lang po yung table natin guys. Lagi nyong alamin. Yan. Lagi nyong alamin kung ilang involved na tao. Sabi ko kanina, rows. Saka yung column, time period. Ito yung column natin, now. Saka future. So ngayon, punta na tayo sa problem. Dito na kadalasan namamali yung mga examiner. Kasi nagbabanggaan yung math saka English, no?
magaling ka nga sa math, hindi ka naman magaling sa English. So, ibig sabihin nun, wala din kwenta. Hindi mo din masosolve yung problem. So, kailangan mong intindihin. So, first sentence, Mary is 4 years older than Joseph. Si Mary daw ay mas matanda ng 4 years kay Joseph. Nagets nyo guys? Mary is 4 years older than Joseph. Tagalogin nyo guys para maintindihan nyo. Si Mary ay mas matanda ng 4 na taon kay Joseph. So, ibig sabihin pala, i-draw ko muna dito kasi itong Mary is 4 years older than Joseph. Ito yung noun natin, di ba? Bilugan ko lang dito. Saka yung kay Joseph, itong now, ang edad daw ni Joseph, ay ni Mary, ay dadagdagan ko ng 4 years. No? Papunta dito. Papunta kay Mary. So mag-add lang ako ng 4. 4 years. So pag nag-add ako ng 4 years, dadagdagan ko yung edad ni Joseph ng 4 years, ito papunta kay Mary. Kasi sabi niya, mas matanda daw si Mary kay Joseph. So mag-add tayo ng plus 4. So kung gusto ko naman malaman yung edad ni Joseph, mag-less lang ako guys, papunta dito. Kay Mary, mag-less ako ng 4. Nakita niyo yung difference guys? Pag gusto kong malaman yung edad ni Mary, kasi sabi niya sa problem, Mary is 4 years older than Joseph, ibig sabihin, mag-add daw ako ng plus 4 years para malaman ko yung edad ni Mary. Ganun din kay Joseph. Reverse lang po guys. Pag gusto kong malaman yung edad ni Joseph, i-less ko lang yung 4 kasi mas matanda ka si Mary, di ba? So, kailangan mo siyang i-less. Kailangan naman na dadagdagan mo. Dito dinagdagan ko kasi sabi sa problem, Mary is 4 years older than Joseph. So, dinagdagan ko lang siya ng 4. Ito. Ayan. Kasi hamak na mas matanda daw si Mary kay Joseph. So, nakadraw na tayo ng now. First sentence, na-draw na natin yung concept natin. Kasi pag hindi mo alam yung concept, guys, wala din. Hindi mo masasolve yung problem. No? Table technique po kasi yan, hindi sa algebra. Iba yung algebra technique, madaming indicators yun. 2 times plus 4 less x, 4 times 2, 2x, ganyan-ganyan. No? So, ito kasi mas mabilis table technique. So, now, punta tayo ngayon sa second sentence. Sabi niya sa second sentence, if Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age, if Mary's age in 12 years, ito daw guys, in 12 years, if Mary's age in 12 years dito, papunta doon, in 12 years, ito, in 12 years natin, in 12 years or plus 12, no? Ayan, plus 12, yung future natin. Sabi niya doon, if Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age. Ano ba yung current age ni Joseph now? Ito, di ba? Yung current age na now. Ito yung edad daw ni Joseph. Ang edad daw ni Joseph ay twice Joseph's current age. So ito, twice. So 2 times. Times 2. If Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age, so papunta kay Mary. Sa future naman, no? So papunta yung arrow natin dito. Kay Mary. Yan. Sabi niya, if Mary's age in 12 years, tapos na, huwag nyo na intindihin tong first sentence ha, tapos na tayo dun sa Mary is 4 years older than Joseph, wala na yan. So, nasa pangalawa na tayo para hindi kayo malito. Sa future na po tayo guys, future. Sabi niya, if Mary's age in 12 years, ito, 12 years, Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age. Yung current age daw ni Joseph na now, twice daw. No? Mag times 2 lang tayo dito guys, papunta dito. Ito, itong edad ni, papunta dito. Times 2. So, ayan guys, naiintindihan na natin yung problem. Sabi niya, ulitin ko ulit, Mary is 4 years older than Joseph. Ibig sabihin, mas matanda daw si Mary ng 4 years kay Joseph. So, ang gagawin nyo is plus 4. Plus 4, yung edad ni
Joseph papunta kay Mary. So pag gusto ko naman malaman yung edad ni Joseph, i-less ko lang. Less 4. No? Papunta kay Joseph. Okay na, yung first sentence natin. So second sentence, if Mary's age in 12 years is twice Joseph's current age, how old is Mary now? So if Mary's age in 12 years, ito yung 12 years future, is twice Joseph's current age. Ito 2x. Current age, papunta tayo kay Mary, yung arrow natin. So ayan guys, mag-try na tayo dito sa choices, no? A is 20, B is 10, C is 15, D is 25. So i-try ko ngayon yung B. 10, tama ba yung B? Kung ito yung edad ni Mary na 10, now, sabi natin kanina, pag malaman natin yung edad ni Joseph, babawasan lang natin yung 4, tama? Ayan, so 10 minus 4, that is 6. O tingnan nyo guys, 6 plus 4, pag gusto ko malaman yung edad ni Mary, 10. Ito yung sample natin 10. Kanina, pinili ko lang itong B. Tingnan ko kung tama sa future, no? So ngayon, sabi kasi dito, Mary, 10, ilan yung edad niya in 12 years? Dito, ilan yung edad ni Mary in 12 years? Sabi-sabihin, mag-add ako ng 12. 12 plus 10, that is 22. Tama? Ito yung edad niya in 12 years. 10 plus 12, that is 22. So, checking tayo ngayon, guys. Tama ba na pag binultiply natin yung 6 times 2, mag-a-arrive ba sa 12? Parang hindi. 22. 6 times 12, 12. So, ano na dito? 22. So, mali na to. Mali na yung B. Tama? Kailangan nyo intindihin muna yung problem bago kayo mag-draw ng para hindi kayo malito. No? Tapos, na lang kayo. Mag-supply na lang kayo dyan ng choices. Ganun kabilis ang table technique. Intindihin mo lang. So, kaya ako binagal-bagalan yung magsalita para maintindihan nyo yung concept. So, itry ko nga si 15 guys. Ito, 15. So, 15, try natin. Ang edad daw ni Mary ay 15. Ilan ang edad ni Joseph? 15 minus 4, that is 11. So, ilan ang taon ni Mary in 12 years? 15 plus 12, 27. So, try natin kung tama yung 10. So, checking. 11 times 2, 27 ba? Parang 22. So, mali na to. Mali na tong 15. Dapat, 11 times 2, that is 22. So, itry natin guys yung A, 20. Trial and error lang to kasi table technique kayo, wala kayo sa algebra. Yung algebra, pwede ko lang i-explain kung saan kayo mas mabilis, pero feeling ko mas mabilis itong table technique. So, dito na lang kayo sa table technique kasi time consuming yung algebra. Ayan, itry ko ngayon yung 20. So, wala na to, no? Wala na yung B, wala na yung C. So, dalawa na lang choices mo, 20 saka 25. So, itry ko ngayon si 20. So, 20. Ang edad daw ni Mary ay 20. So, syempre, ilan yung edad ni Joseph? Babawasan ko lang itong edad ni Mary ng 4, that is 16. Tama? Ang edad ni Joseph. So, 20. Pinili ko itong 20 guys So, ilan yung taon ni Mary in 12 years? So, syempre, mag-add ka lang ng 12. 20 plus 12, that is 32. Ang edad daw ni Mary in 12 years ay 32 plus 12 future. So, check natin guys. 16 times 2, 32 po ba? Ang edad yung edad ni Joseph, kasi sabi niya dun sa problem, if Mary's age in 12 years is twice, ibig sabihin ng twice times 2, twice Joseph's current age, tama po ba na ang edad ni Mary in 12 years are 32? So, tama. Itong 20. So, ang pipiliin nyo ngayon ay 20. So, kahit isolve yung letter D, mali na yan. So, ganun lang kabilis guys. 16 times 2, that is 32. So, tama tayo sa 20. Ito lang yung lagi yung kasi sabi niya sa problem, how old is Mary now? Now. So, present yan. Present now. So, dito, lagi yung dito ka sa now. Kasi, kung namali ka ng sinuplayan dito, nilagay mo yung
Sinasabi niya, "How old is Mary now dito sa future?" Eh, now nga pinag-uusapan, bakit mo lalagay sa future, 'di ba? So, 'yan. So, i-draw niyo lang, una, intindihin niyo yung involved na tao, dalawa, si Mary saka si Joseph, yun yung rows natin. Ang columns natin ay time period, that is past, present, future. So, intindihin niyo yung time period kasi sabi niya dito, tapos intindihin niyo ngayon yung unang sentence. Mary is 4 years older than Joseph. Mas matanda daw si Mary ng 4 years kay Joseph. So now, so sabi na naman sa second sentence, if Mary's age in 12 years is twice Joseph current age, ibig sabihin, times 2 daw yung age ni Joseph. Ito, no? Yan. So, kailangan yung intindihin yung table technique kasi 'pag mali yung pinaglagay niyo, kung saan niyo pinaglalagay yung concept, wala na, hindi niyo na ma-solve itong problem. So, kailangan mag-ingat lang kayo sa age problem kasi maraming nadadali diyan. Yan yung gustong-gusto ni examiner na ipalabas sa exam sa civil service. So, kung gusto niyo mag-take ng civil service, kailangan more practice, more practice. Kasi gano'n gagawin ko, 'no? Kaya ang ginagawa ko, more practice lang para maipasa natin yung civil service. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching.